Hello mga mare! Welcome to my mini vlog! At ngayon nga ay birthday ng aking panganay. Kaya naman busy tayo ngayong araw ng Sabado. Kaya naman nagtingin na ako ng cake kung meron ng flavor na paborito niya. Pero dahil wala ang paborito niya ay ako'y pumunta na muna sa aking mga anak. Kasi nga sila ay dinala ko muna sa tutor at ngayon ay sinundo ko na. Dahil nga dalawa ng elementary ko ay kalat ang paan ng ina kung paano reviewin itong dalawa. Kaya naman pina-tutor ko muna habang ako'y gumagawa pa ng ibang reviewer. At pagkatapos nga ay dumaan naman kami dito sa isang bilihan ng cake. Mas marami naman ditong pagpipilian kaya naman meron kaming napili para kay ate. Pero naloka lang ako kasi yung napili ko na meron namang space sa ibabaw na pwedeng pagsulatan ay bawal daw pasulatan ng dedication. Sa isip ko nga ano naman kung maging maiba ang itsura ay bayad na naman. Pero wala tayong magawa kasi nga bawal daw kaya naman move on na tayo. Pagdating nga sa bahay ay meron kaming expected na guest kaya naman eto, nag-ayos-ayos ako ng mga kailangang ayusin dito sa resort. Ang hirap talaga pag wala si daddy kasi kahit gawaing lalaki ay no choice, kailangan nating gampanan. Dati ay meron kaming boy pero pasakit, kaya naman eto, no choice ako. Etong si ate na lamang napaaral namin ang aking katulong-tulong. Ayos din naman itong aming private na resort, lalo na at katabi lang ng bahay ni na mama. Kasi ang ayaw ko talaga ay yung magnegosyo na malayo sa bahay. Meron kasi kami dating mga kung ano-ano mga negosyong sinubukan at pag malayo sa bahay ay ang hirap. Lalo na kapag may bagyo o umuulan. Kailangan mong sugurin ang bagyo o ang ulan kahit gaano pa man yan kalakas. Kasi baka yung mga gamit mo ay kung ano nang nangyari o baka nagkandabasa na. Kaya naman ngayon ang gusto ko ay yung nandito lang sa tabing bahay. Kaya pag ganitong Sabado ay pahinga nga sa opisina. Pero eto kung hindi sa resort ay pagbablog ang inaasikaso. Ako yata kasi yung tipo ng tao na hindi mapakali kapag walang ginagawa. Ewan ko ba kasi parang gusto kong pinapahirapan ko ang sarili ko. Yung tipong hindi ako maganda o gaga sa kung ano-anong gagawin ko at feel na feel ko talagang mag-multitasking. Ang sarap kasing i-challenge yung sarili mo at mapatunayan na talagang kaya mong gawin. May mga araw nga na pag minsan mapapaisip ako, nakakapagod din. At bakit ko nga ba pinapahirapan ang sarili ko? Lahat na lang ay kinakaan. At hinihiling ko na sana pala, simple na lang ang buhay ko. Wala masyadong aasikasuhin. Marami naman kasing iba na nabubuhay lang ng simple lamang. Pero pag may mga ganito akong moment, itinutulog ko lang yun at kinabukasan niyan, grind na naman. At feeling ko mas effective at efficient ako kapag meron akong deadline na kailangang i-meet. Kaya naman after naming ma-receive ang guest nung gabi, ay kami naman ay eto, pumunta na sa paboritong kainan ng anak ko. Siya na nga ang tinanong ko kung ano ang gusto niyang gawin o kung saan niya gustong kumain. Kaya naman pumunta na kami dito sa isang masarap na Japanese restaurant. Paborito kasi niya ang maki. At ako naman, ngayon ipaborito ko na rin itong maki at ramen kasi ang sarap-sarap. Kaya naman kahit medyo pricey ng konti, ay parang sulit na sulit. Ako kasi mga mare, ay pagdating sa pagkain ay hindi ako nagtitipid. Pagkain kasi talaga yung ginagawa kong reward o kaya pang comfort ko sa sarili ko. Lalo na kapag pagod na pagod ang katawang lupa ko. Talagang sa pagkain ko ibinubuhos. Kaya naman sa opisina pagkatapos ng hearing at talagang pagod na pagod ako ay minimake sure ko na meron akong treat na either milk tea o kung anumang masarap na pagkain para sa sarili ko. Kasi feeling ko naaalis yung pagod ko kapag kumain ako ng masarap. Kaya pabalik-balik din kami dito sa kainan na ito kasi talagang nasasatisfy yung cravings namin. At super happy ako kasi si ate ay mukhang sarap na sarap at happy naman sa birthday niya. Hindi nga ako makapaniwala na 17 years na pala ang lumipas mula nang ipinanganak ko itong si ate. Kasi naman tuwing tumitingin ako sa salamin parang hindi naman ako tumatanda. Charot! At next year na ay debut na pala niya. Ang bilis talaga ng panahon kaya naman mga mare kapag pala dapat maliit pa ang anak mo at gustong sumama sa'yo ay isama mo ng isama. Kasi pag malaki na ay may sarili ng mundo. At pilitan na pag minsan bago mo maisama. At dahil inihain na nga itong maki sailboat na in-order namin ay eto at nilantakan ko na. Meron siyang 8 klase ng maki at talagang lahat ay masarap. Kada isang flavor ay may kanya-kanyang unique na taste na hindi ko may explain, parang natutunaw sa bibig mo na napakasarap. After nga namin kumain ay eto, kami muna ay nagpa-picture-picture. Hindi na nga kami agad nakapagpa-picture kanina dahil gutom na ang mga person. At pagkatapos ay kami bumaba na para magsiuwi na. Ang ganda nga lang talaga kapag gantong sa restaurant kakakain kapag may birthday yan. Dati kasi kami kapag may gantong birthday ay madalas sa bahay na lang naluluto ng mga handa.
Kaya naman napakapagod at napakahirap maglinis at mag-ipos pagkatapos. Pero sa 18th birthday ni ate ay hindi ko alam kung ano ang pipiliin niya, kung maghahanda ba kami o kung anong re-request niya sa amin. At pagkatapos nga naming maihatid sina Inay at Riza ay hindi pa tapos ang araw ng nanay na busy-busy. Inasikaso ko na nga itong mga reviewer pa ng mga anak ko para bukas, linggo, marami kaming ma-review after ng misa. Hindi rin kasi ako pwedeng matulog ng maaga kasi merong guest ay baka mag-brown out at saka papatayin pa yung filter at yung ibang mga ilaw mamayang mga alauna. Kaya yun lang mga mare, hanggang dini na muna. Bye!